Sino po dito naniniwala magiging fruitful sila? Sino po naniniwala dito mag-harvest sila? Amen? So talakayin po natin yan ngayon, papaano tayo mag-harvest or papaano tayo magiging fruitful. Ngayon, sa binasa po natin dito sa John chapter 15, verse 1 to 8, dyan po natin kukunin yung ating, yung ating tatalakayin ngayong umaga po na ito. Sa context po na ito, makikita natin dito na sinabi ni Jesus na siya raw yung vine. At nakita po natin dito na banggit ilang beses yung fruit or fruitful. Kung bibilangin niyo po sa scripture na binasa natin, almost 7 times na banggit yung fruit. So, ibig sabihin po, ang tema nitong tinatalakay natin ngayon, o yung scripture na binasa natin, ay patungkol sa fruit, or patungkol sa pagiging fruitful. At nakita po natin dito sa verse na ito, kung paano nga ba magiging fruitful. So, ibig sabihin po yan, mga kapatid, ang salita ng Diyos, diyan natin kukunin. Diyan natin malalaman kung paano magiging fruitful ngayong 2025. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, ano ang utos ng Diyos? Ano yung kauna-unahang utos ng Diyos? Sige nga po. Alam niyo po ba kung ano yung kauna-unahang utos ng Diyos sa Bible na makikita po natin? Sino po nakakaalam po dito? Sino po? Ano po? Love? Hindi po. Mali po kayo. Ang unang utos ng Diyos, bumalik kayo sa Genesis. Genesis chapter 1 verse 28. Anong sabi doon? Utos sa tao po yan. Hindi ko sinabi, ang kaunahang utos ng Diyos sa 10 utos. 10 utos para sa mga Israelita po yun. Pero ang kaunahang utos ng Diyos para sa tao, ang sabi, and God blessed them, and God said, verse 1 po yan ng Genesis, kauna-unahan, be fruitful and multiply. Ayan. Nako, kung may quiz tayo dito, bagsak tayo. Okay? Yan po yung kauna-unahang utos po ng Diyos. Yung 10 utos po yan sa Exodus na po yun. No? Yung kauna-unahang utos doon. Pero ang unang-unang utos ng Diyos sa mga tao, simula nung nalikha yung tao, ay ito. Pinagpala ng Diyos ang unang tao, and then ang sabi, be fruitful. So yan po, mga kapatid, sa una pa lang pala, ang utos na ng Diyos para sa mga tao ay be fruitful. Ngayon, nung pumasok yung kasalanan, yan pa rin ba yung utos ng Diyos? O yan pa rin ba yung gusto ng Diyos para sa mga tao? Nananatili pa rin po ba yan? Yes. Kasi ang context po niyang be fruitful and multiply, talagang literal na magpakarami kayo. Punuin nyo yung buong mundo. Kasi nagsisimula pa lang po yan yung pagdami ng tao eh. No? Kayo yung gagamitin para mag-rule all over the world. Alagaan yung creation ng likha rin ng Diyos. Yan po ibig sabihin ng be fruitful and multiply. Yan po yung konteksto nun, no? Pero, syempre, nung pumasok nga yung kasalanan, syempre, may kasalanan na yung tao eh. Pero tuloy-tuloy pa rin po, mga kapatid. Tuloy-tuloy pa rin yung utos ng Panginoon o yung gusto ng Panginoon para sa lahat na maging fruitful tayong lahat. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, maging fruitful ka ngayon. Okay, magiging fruitful po tayo. Hindi porket pumasok na yung kasalanan, yung utos ng Diyos o yung gusto ng Diyos para sa sangkatauhan, yung kalooban ng Diyos, tapos na rin. Hanggang ngayon po, 2025, ang gusto pa rin ng Diyos para sa atin, kung paanong gusto ng Diyos maging fruitful si Eva at Adan, ganoon din po sa inyong mga buhay. Gusto ng Diyos ngayon 2025, mas maging fruitful kayo. Tayong lahat. Ang pagiging fruitful po kasi, isa po itong metaphor. Hindi tayo literal na puno o halaman. Tingnan mo katabi mo, nagbubunga ba yan ng saging o kung ano man? Hindi naman, no? Hindi po literal sa Bible, hindi po literal na tayo puno o halaman na nagbubunga. Pag sinabing metaphor, ginagamit po ito para sabihin na natin, ikumpara yung isang tao sa isang halaman. Or puno. Kinukumpara tayo sa isang puno na nagbubunga. Yan po yung metaphor para sa atin. Na tayo ay parang puno na nagbubunga. So, ibig sabihin, nagbubunga pala tayo. Ngayon, ano yung mga bunga na yun? Marami pong mga pwedeng fruit na lumabas sa atin. Hindi po literal na prutas, pero yung fruit na maaaring nanggagaling po sa sarili natin at galing syempre sa Diyos. So yung fruit po na yun, pwedeng yung blessing mula sa Diyos. Pwedeng yun po, yung fruit na sinasabi po dito. Pwede rin spiritual maturity. Bunga rin po yun. Pwede rin po yung spiritual growth. Bunga rin po yun. O kaya man maging daluyan ka ng pagpapala sa ibang tao. Yun po ay masasabi nating isang pagiging fruitful. No? At marami pa po. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, anumang pong mga pagpapala na nararanasan natin, na nagagamit natin sa sarili natin, sa kapwa natin, at sa Diyos, yun po ay fruitful.
Ibig sabihin po niyan, kung nagagawa mo yung kalooban ng Diyos at nasusunod mo yung kalooban ng Diyos, ibig sabihin nun, fruitful ka. Ngayong 2025, gusto po nating maging fruitful. Hindi lang po dahil, Lord, gusto kong pagpalain mo ako ngayong 2025. Kundi para mas maging kagamit-gamot tayo sa Panginoon. Kasi nga, ang sabi dun sa last verse na binasa natin, kapag tayo ay naging fruitful, ang sabi dito, okay, ang ganda dito ask whatever you wish and it will be done for you. According to His will, syempre, no? Baka sabihin nyo, hindi naman si Lord Genie, no? Hindi po gano'n, no? Okay? According to His will, ano man yung ang sabihin mo, i-ask mo sa Diyos ay mangyayari sa buhay mo according to His will. Kasi yung iba, di nilalagay yun Parang ask whatever you wish o ano man gusto mong mangyari sa buhay mo ay magaganap. Hindi po. Ang sabi doon, sa kalooban pa rin ng Panginoon yung masusunod. Ngayon, pag nabigay na ng Panginoon yon, yung fruit na yon, lumabas na sa iyo yon, yung fruit na binigay ng Panginoon, ang sabi dito sa last verse, this is to my Father's glory. Kaya, papaalalahanan ko na po kayo ngayon, kung magiging mabunga man kayo ngayong 2025 at mag-harvest kayo ng marami, yun po ay for the glory of God, hindi po sa inyo. Pagyamanin naman po yung iba po sa inyo dito ng Panginoon, tumaas man po yung antas ng buhay nyo, ma-promote man po kayo, yan po ay hindi dahil sa inyo. Nasabi, without Christ, you can do nothing. Kaya kayo, pagpapalain ng Panginoon, this 2025, kaya po kayo magmumultiply, kaya kayo mag-harvest, kaya kayo magiging fruitful para maparangalan yung Diyos Ama sa langit. Yun po yung reason. Hindi para yumabang kayo, hindi para pag sabihin nyo, marami akong nakamit, marami akong nagawa ngayong 2025. Hindi. Para maparangalan yung Panginoon. Lagi po nating itatak sa isipan natin yan. Kung gusto nyo pagpalain ng Panginoon, dapat ang laging nasa mind nyo, Lord, pagpalain mo ako para maparangalan ka. Kung di mo gagawin yung di ka pagpapalain ng Panginoon. Kung iniisip mo ibang motibo, iniisip mo para, Lord, syempre, para naman makita ng mga kamag-anak ko, syempre ako yung pinaka hindi matalino sa kamag-anak namin. Pag pinagpaalam mo ko, mapapatunayan ko sa kanila na meron ako magagawa. Kung yun yung pananaw mo, hindi ka magpapalain ng Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, ang prayer mo sa Panginoon, sa simula ngayong taon, Lord, pagpalain mo ako, Lord, magiging fruitful ako this 2025 para maparangalan ka at mag-glorify ang iyong pangalan. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Sa pamamagitan nun, makikita na ikaw ay true disciple ng Panginoon. Yun po yung last na sinabi Okay? Showing yourself to be my disciples. So, ang pagiging fruitful pala, para yan, makita na ikaw ay tunay na disipulo ng Panginoon. Para pala mapatunayan na ikaw ay tunay na sumusunod or tagasunod ng ating Panginoong Sokristo o disipulo ng Panginoong Sokristo, ikaw ay namumunga. Amen. Gusto po natin maging mabunga tayo. Lalong mas maging mabunga at mag-harvest tayo ngayong 2025. Sino po dito gusto magkaroon ng maraming harvest at maging fruitful ngayong 2025? Magtaas ng kamay. Yung mga nasa online, mag-amen. Ayan. So, nakikita po ng Panginoon yan. At ngayon, papaano? Yan na po yung tanong. Papaano tayo mag-harvest ng marami this 2025 at papaano tayo magiging fruitful? Yan po yung tatalakayin natin ngayong umaga na ito. So, kuhanin po natin dito sa verse na binasa po natin or dito sa chapter or scripture na binasa natin. Para ikaw ay pagpalain or maging fruitful ngayong 2025, una, kailangan, ito yung meron dapat ka. Number 1, good gardener. Basahin natin yung verse 1 to 3. Diyan po natin kinuha. I am the true vine and my Father is the what? Gardener, no? Kung babalikan natin yung binasa natin, ang sabi, kailangan meron kang gardener. Kasi kung isipin mo, tinanim ka dyan, halimbawa, puno or halaman, tinanim mo lang at walang gardener, walang nag-aalaga dyan. Ano mangyayari? Patay. Hindi yan mamumunga. Pwede yung mabuhay, pero hindi magiging matagal at hindi siya magiging mabunga. Hindi siya magiging effective. So, ang sabi po dito, ang Diyos Ama pala natin, siya pala yung gardener. At dapat, mga kapatid, sa buhay natin ngayong 2025, i-acknowledge natin yung ating Diyos Ama na siya yung ating gardener. Ano sa Tagalog yung gardener? Hardinero. Taga-alaga ng halaman, taga-alaga ng puno. Yun po ang gusto nating mangyari sa buhay natin. Kaya ngayon pa lang 2025, sabihin na natin kay Lord, Lord, hayaan mo na ikaw ang maging hardinero ng buhay ko nang sa ganun maging fruitful ako. Kasi kung di siya magiging hardinero mo ngayong 2025, hindi ka mamumunga. Kaya ako siya nilagay na good gardener kasi may bad gardener. Pag hindi mo in-acknowledge ang Diyos Ama na gardener or nag-aalaga sa'yo, ang magiging gardener mo si Satanas. Bad. Hindi po maganda yon.
At pag siya yung naging gardener mo, pwede ka mapahamak. At syempre, hindi ka mamumunga. Kasi nga, si Satan, sabi naparito siya upang pumatay, magnakaw. Pero si Jesus, naparito siya upang magbigay ng buhay, magandang buhay at buhay na walang hanggan. So kung gusto mo na maranasan yon ngayong 2025, na magkaroon ka ng magandang buhay at pagiging fruitful, si Jesus or yung ating Diyos, yung i-acknowledge nyo po sa inyong buhay na maging hardinero. Kasi mga kapatid, gusto nyo ba magpaalaga kay Satanas? Pag wala ka sa Diyos, dalawa lang naman yan eh. Walang gitna. Pag di ka nagpaalaga sa Diyos, kay Satanas ka magpapaalaga. Yun lang po yun. Dalawa lang po yan. It's either good or evil. So kung di ka nagpaalaga noong 2024 sa ating Diyos, Ama, ngayong taon, magpaalaga ka na sa Kanya. Siya yung hayaan mo na maging gardener ng buhay mo. Kasi sina Eva at Adan, tingnan nyo po, sina Eva at Adan, nung unang nilikha sila, nagpapaalaga sila sa Diyos. Kasama nila yung Diyos. Connected sila sa Diyos. Amen po ba? Malinaw ang sabi ng Diyos, wag niyong kakainin yung nasa puno na yon. So, alam nila actually. Sumusunod sila sa Diyos. Kaya lang, dumating ang isang araw, na wala sila sa connection nila sa Diyos Mas nanguna yung gusto ng laman nila. Parang okay yun Diyan po kayo madadali ni Satanas. Uunahin yung gusto ng laman nyo. Ngayon 2025. So once na natetempt na kayo, ibig sabihin niya, lumalapit na si Satan. Isang sign na si Satan malapit sa inyo, as in literal na malapit sa inyo, kapag kayo ay malapit na sa temptation or tinetempt na kayo. Hindi ka pwedeng itempt ni Satan nang malayo siya. Si Jesus, tinempt siya ni Satan, malapit lang. Nandito lang sa tabi niya. Kaya kapag tinetempt ka sa gabi, nasolo ka sa bahay mo, mag-isa ka, umuulan, at natetempt ka na buksan yung internet, malakas yung wifi, at kung ano-ano yung gusto mong tignan doon sa internet, nasa tabi mo si Satanas. Nasa tabi mo si Satanas, literal. Nandiyan lang siya. So, dito po mga kapatid, ganun yung nangyari kina Eva at Adan. Napalapit sila sa isang hardinerong di magaling, di maganda, delikado. Doon sila napalapit, and boom, doon pumasok yung kasalanan. Nawala Ang sabi kasi ni Jesus, remain in me. Kung gusto mo na mas maging fruitful ka, manatili ka. Remain in Jesus. Huwag kang lumayo. Dahil once na lumayo ka, kahit ilang hakbang lang yan, aagawin ka ni Satanas. Aagawin ka ni Satanas. Ganyan yung nangyari kina Eva at Adan. Malapit sila sa Diyos. Literal. Pero konting hakbang lang, konting tanggal lang ng connection, wala. Naagaw sila ng kaaway. Huwag nawa po mangyari sa atin yan ngayong 2025 na maagaw kayo ng kaaway. Manatili kayo sa Diyos. Yan po yung ilang beses na inulit ni Jesus dito sa binasa natin. Remain in me. Wala kang magagawa kapag umalis ka sa Diyos. Wala kang mapagmamalaki kapag umalis ka sa Diyos. Pag lumayo ka sa Diyos. Para mas maintindihan po natin kung ano nga ba yung ginagawa ng gardener, tignan po natin siya sa literal na aspeto. Halimbawa po, ang gardener, ano bang ginagawa nito? Ang mga hardinero, ano bang ginagawa nito? Siyempre, alam naman natin, siya yung nag-aalaga doon sa halaman o puno para lumaki, para mag-grow, at para mamunga. Yan po yung goal ng gardener. Aalagaan niya yan, at unang-unang gagawin niyan, siyempre, ano yung kailangan ng halaman? Tubig. Tubig. Siya yung magdidilig dyan, araw-araw, or depende kung may schedule yan, didiligan niya yan hanggat maaari. Kasi syempre, para hindi matuyo at para mamunga. So, yung basic need ng halaman o puno ay tubig. So, kailangan, kung good gardener, lagi niya yan didiligan. Now, ganoon din po sa ating buhay spiritual. Ang gardener natin ay walang iba kundi yung ating Diyos Ama. At siya yung living water. Siya yung nagpo-provide ng pangangailangan nating mga tao. Siya yung provider. So kung gusto mo ng provision ngayong 2025 at gusto mo mamunga sa pamamagitan ng provision ng Diyos, manatili ka sa Kanya. Huwag kang lalayo. Kasi alam mo, minsan nakala mo, malapit ka sa Diyos pero malayo ka. Kapag hawak mo na yung cellphone mo, once na binuksan mo na yan yung internet at pumasok ka na sa website, or sa mga social media, lumalayo ka na ng konti sa Diyos.
nawawala yung focus mo sa Diyos. Kasi si Satan nandito. Kaya ngayon 2025, medyo magbawas tayo ng konti, fasting ng konti sa social media. So ang Diyos, balik tayo dito, ang Diyos, siya yung provider. Kung mananatili ka sa Diyos, wala kang dapat ipag-alala. Wala ka dapat ipag-alala ngayong 2025 kung mananatili ka sa Kanya. Dahil hindi ka niya pababayaan ngayong 2025 kasi siya yung mag-aalaga sa'yo. Pero, mangyayari lang yon kung mananatili ka sa Kanya. Pero kung puro Facebook, puro kakaibigan dyan, puro gala, kung ano mga ginagawa mo, di ba, na minsan nalalayo ka na sa Panginoon, wala. Kung gusto mong humingi ng probisyon sa Panginoon ngayong 2025 at maging fruitful ka, manatili ka sa good gardener. Dahil siya yung magpo-provide, siya yung magdidilig, siya yung magbibigay ng basic need mo. Basic needs. Yan yung sabi ng ating ni Jesus eh. Yan yung concept ng Matthew 6:33 eh. Seek first the kingdom, and all these things na tinutukoy po doon, hindi kung ano man, kundi basic needs mo. Kaya, sino ito maraming bayarin sa 2025? Ngayon pa lang, pagpasok pa lang na taon, ang daming babayaran. Yung mga nag-iisip magpakasal dyan, ang daming babayaran talaga. Ang daming gastusin. Yung mga nag-iisip na mag-invest o kaya man sa mga businesses nila, ang daming kailangang i-invest. Ang daming babayaran. Kung baga papasok pa lang taon, iisipin mo na agad yung gastos eh. Sino po yung ganun dito? Di ba? Iniisip mo na, ang dami kong kailangang bayaran. Ganito, yung tuition ng mga anak ko, yung ganyan-ganyan, pambayad ng ganito. Ang dami, di ba? So, alam mo, kung mananatili ka sa Diyos at hahayaan mo na maging gardener sa life mo, yung Diyos, wala ka dapat ipag-alala sa basic needs mo. Dahil siya yung magpo-provide, hindi ka niya pababayaan ngayong 2025. Ilagay mo lang yan sa puso't isipan mo. Ngayong taon, Lord, hayaan ko na ikaw lang. Walang iba, walang ibang magiging gardener sa buhay ko, kundi ikaw lang. Wala, huwag kayong, kahit sino man yan. Dahil lahat nanggagaling lang sa Diyos. Ano man pong meron kayo ngayon, galing lang din sa Diyos yan eh. Kaya wala kayong mapagmamalaki. Ano mang meron kayo ngayon, bahay, lupa, kotse, sasakyan, gold. Tinan mo katabi, maraming gold yan. Punong-puno ng tatak yung passport nyo. Wala yan. Wala naman kayo dyan eh. Ang Diyos lang, biyaya lang naman ng Diyos yan eh. Wala tayong mapagmamalaki. Pero kapag nalayo ka na sa Diyos, ang sabi ni Jesus, wala kang magagawa. Kaya by grace lang po ang lahat. This year, by grace lang din po tayo aasa. Hindi lang, kailangan natin yung talino, lakas natin. Pero hayaan nyo ngayong taon, simulan natin, Lord, by grace lang. Biyaya mo lang. Doon lang po kami aasa. So, ang Diyos, hindi kanya pababayaan. Kapag siya, ang in-acknowledge mo bilang good gardener, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Don't worry sa kinabukasan. Huwag kang mag-alala ngayong 2025. Sagot ka ng Diyos. Amen? Palakpakan natin yung Diyos. At ano pa yung ginagawa ng gardener? Ang ginagawa na rin ng gardener, siya rin yung nag-aayos ng mga nasa paligid ng halaman o puno. Siya ay nagtatabas, nag-aalis ng mga masasamang damo, nag-aalis ng mga basura, na nakakapigil sa paglago at pagiging fruitful ng isang halaman o puno. Ganun po ang ginagawa ng gardener. So, aalisin niya yan. Kasi may mga sagabal eh. Para hindi mamunga yan. So, ganun din po ang gagawin ng Diyos sa buhay nyo kung siya yung magiging good gardener sa buhay nyo. Meron siyang aalisin sa buhay mo this 2025, anuman po yan, bagay man o kung anuman, na paaring nakakapigil sa paglago mo o pagiging fruitful mo. Yung iba, ano kaya yung aalisin ni Lord na yun? Kung gusto mo maging fruitful, meron siyang tatanggalin dyan na magiging sagabal. Yun po yung realidad. Ano? Kanino ka pupunta na gardener? Kay Satan o kay God? Kay God pa rin. Meron siyang aalisin. May aalisin siya sa buhay mo. Kung yun yung nakakasagabal. Pwedeng yan, halimbawa na lang, sa mga high school, na hindi pa pwedeng magjowa, pero nagjojowa na. Yung mahal na mahal mo, yung kachat mo palagi every night, pero wala naman kayo. Hindi mo siya mapitawan kasi mahal mo. Natingin mo, wala nang papalit sa kanya.
Pero ang sabi ng Diyos, bitawan mo na yan. Kasi yan yung makakapigil sa paglago mo spiritual. Hindi ka magiging fruitful kung hindi mo bibitawan yung tao na yan. Sa mga kabataan na nandito. Ano yung hindi nyo mabitawan na yan? Pwedeng alisin ni Lord yan. Kasi baka siya yung nakakapigil para hindi ka maging fruitful. Bagay man yan? Ano man po yan? Pwedeng alisin ni Lord yan kasi siya yung magtatabas yan, mag-aalis ng mga masasamang damo na yan. Aalisin niya yan para mas lalo kang maging effective. Pwedeng mawala, pwedeng maalis, tatanggalin ng Diyos yan sa buhay mo. Pwedeng kasalanan na hindi mo mabitaw-bitawan. Aalisin po ng Diyos yan. Kasi siya ay good gardener. Huwag po kayong matakot. Kasi pag may inalis ang Diyos, may ipapalit yan mas marami, mas maganda. Palakpakan natin yung Panginoon. Yun lang naman po yung law ng ating Panginoon. May papalit yan. Kaya niya inaalis, for good yan. Kaya may inaalis yan para mas maging mabuti, para mas maging maayos, para yan sa ikabubuti mo. Kaya kung ano man po yung nawala sa inyo, halimbawa, noong 2024, ibig sabihin yan, merong inaayos yung Diyos sa inyo. Inaayos kayo ng Diyos. Tinatanggal niya yung mga sagabal. Patanggal niyo sa Diyos yung mga sagabal na yan. Pag-pray niyo, Lord, ngayon 2025, alisin niyo yung mga sagabal. Huwag niyo sabihin tao, baka mamaya asawa niyo yan eh. Hindi sagabal yung asawa niya. Once na naging asawa niya, pinag-isa na kayo niyan, no? Kahit gaano pang maraming sinasabi yan, di ba? Pero asawa niyo pa rin yan. Kung sino man yan, minsan kasi gagamitin din ng Diyos yung mga tao sa paligid natin. Huwag yun. Isipin niyo kung ano yung mga pwedeng alisin ng Diyos sa buhay mo na hindi na magiging sagabal sa'yo and aalisin niya po yan. Ano pang ginagawa ng gardener? Habang pinag-aaralan ko po ito, ang good gardener, nakita ko siya yung talagang mag-aalaga ng mabuti doon sa halaman na yon para mas mamunga siya. At ang isang ginagamit ng isang good gardener ay yung fertilizer. Fertilizer. Yung fertilizer, tinignan ko, sinearch ko sa AI, next AI na, no? Sabi ng AI, ngayon na, puro AI na lang yung ano natin. Dati, sabi sa Bible, ganito. Sabi ng TikTok, nakita ko sa TikTok, nabasa ko sa ChatGPT, gano'n na ngayon no? Pero, nakita ko, ang sabi dun sa research, ang isang pagpapataba pala ng lupa, ginagamit po dyan, yung dumi. Dumi ng manok. Di ba? Sino po nakapagtanim na? Di ba? Yung mga farm, no? Kuya Ang, no? Di ba? Yung mga dumi-dumi na yan. Para mas mamungas, maging maganda yung lupa. Di ba? Minsan kahit yung mga dumi, yung mga patapon na, yung mga nabubulok na patapon, nagiging ano yan eh, gumaganda yung lupa sa pamamagitan ng mga yan eh. So, may nilalagay doon sa soil na dumi para mas mamunga. Kung isipin mo, di ba ilalagay mo doon, dumi. Para mamunga. Yak! Bakit ilalagay yun? Pero mamumunga naman na maganda. Ganon din po sa life natin. Minsan, may iaalaw si Lord sa buhay mo na hindi maganda, pero para yan sa ikabubuti mo. Parang halaman. Maaring ilalagay doon, dumi, basura na. Pero hindi mo alam. Yun pala yung magiging way para maging fruitful yung isang halaman o puno. Minsan sa buhay natin, Lord, bakit ko nararanasan to? Lord, yung parang hindi natin gusto, pero ba't inaalaw ni Lord? Kung ikaw yung halaman, lalagyan ka ng dumi, gusto mo ba yon? Hindi naman, di ba? Kadiri. Pero para yon sa ikabubuti mo, para mag-grow ka ng maayos, para mamunga ka. Ganon din po sa life natin. This 2025, di natin alam kung ano yung iaalaw ng Diyos sa buhay natin na maaaring di natin magugustuhan. Pero i-accept nyo lang po yan, yakapin nyo lang po yan dahil merong magandang ipapakita yung Diyos sa inyo. Mas mamumunga ka kayo kung mapagtatagumpayan nyo po yung mararanasan nyo po na yan ngayong 2025. Amen po ba? Palakpakan natin yung Panginoon. Hayaan nyo lang po yung Diyos, good gardener siya, alam niya ang ginagawa niya. Alam ng gardener yung ginagawa niya para mas mamunga yan. Alam ng Diyos ang lahat. Kaya hayaan mo lang na ialaw ng Diyos yung mga bagay-bagay, maganda man yan or hindi sa buhay mo, sabihin mo, Lord, ano man yung mararanasan ko this 2025, ngayong taon, magtitiwala lang ako sa'yo. Dahil all things work together. Maganda man or hindi, na iaalaw mo sa buhay ko, ang end result niyan maganda dahil sumusunod ako sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So nakita po natin, ganyan ang ginagawa ng good gardener.
Hayaan po natin na magpaalaga tayo sa Diyos. Sa Diyos lamang po tayo magpaalaga. Hayaan po natin na mamunga tayo sa pamamagitan ng Diyos. Hindi tayo mamunga sa pamamagitan lang natin. Dahil kapag namunga ka sa pamamagitan mo, marami pong mga ganun eh. Hindi ka pa rin magtatagumpay. Pwede ka mapahamak. Yung iba kasi, gusto nila maging fruitful ako this 2025. Okay, mas gagawin ko to, magpa-plan ako. Okay, walang masama doon. Gagawin ko yung mga bagay na to, aayusin ko na to. Pero, kung wala ka sa Panginoon, wala kang magagawa. Kaya ngayong 2025, mga kapatid, no, sabihin lang natin sa Panginoon, Lord, 2025, taon mo to, hindi ko to taon. Kumilos ka sa buhay ko. Huwag mong angkinin yung 2025. Yung iba kasi sabi nila, akin ang 2025. Mamigay ka naman. Basta sa akin yung akin yung June 24 birthday ko yun. Inaangkin eh. Sabi, akin ang 2025. Kay Lord ang 2025. Pagkatiwala natin yung 2025, yung taon na ito sa ating Panginoong Diyos. Pag inangkin mo yan, be careful what you wish for. Pag inangkin mo yung 2025, baka hindi mo kayanin. This 2025, pagkatiwala mo, buong 2025 sa ating Panginoong Diyos lang. Huwag sa sarili mo. Mahirapan ka. Hindi mo kakayanin. Kahit gaano ka pang katalino, kahit gaano pang ka-experiencado ka, kahit pa natapos mo, kahit sino ka pa, wala yung mga yan. Mahirapan ka rin. Kahit gaano ka pang kayaman, kahit gaano karami yung pera mo sa bangko, kahit napakarami mong ATM card, mga 30. Dami, no? Sana all. Tapos may black card ka pa, uy, sana all. Puro credit card pala eh. Anyway, ang point ko dito, mga kapatid, yung good gardener natin, siya yung lapitan natin. Or yun tayo, magstay tayo. Huwag ka na lumayo. Nandiyan ka na, nasa tama landas ka na, lumalayo ka pa. Huwag po ganun, mga kapatid. Manatili ka sa ating Panginoon. Para mas mamunga ka ng higit at sobra-sobra at mag-harvest ka. Yun lang po yung susi. Yung kauna-una ang susi na gawin natin. Remain in God, dyan sa good gardener po natin. Pangalawa, kailangan nasa good ground ka. Good ground. Ibig sabihin ng good ground, nasa tama kang lupa, nasa tama kang soil, nasa tama kang environment. Hindi ka mamumunga o pwede kang hindi mamunga o mabuhay kung nasa mali kang environment. Ulitin ko. May mga halaman o puno na hindi pwedeng mamunga sa ibang environment. Or hindi pwedeng mamunga. Halimbawa, yung coconut tree. Nakakita na kayo ng coconut tree sa lugar na nagwi-winter? Sa north? Wala naman, di ba? Tropical po yan. Ibig sabihin, mamumunga lang yan dito. So, tama yung environment niya. Yung dates, meron yan sa Middle East. Madalas yan sa mga disyerto. So, namumunga siya doon. Kasi nga, nasa disyerto siya eh. Doon yung environment niya. Dito pwede naman actually may nakikita akong dates. Pero hindi siya namumunga ng ganon. Kasi mali yung environment. Pwedeng mamunga. Pwede, sige. Oy, pwedeng lumago. Pwedeng naandyan siya. Pero dahil mali yung environment, wala siya doon sa disyerto, sa tamang lugar niya, hindi yan mamumunga ng katulad doon sa tamang lugar na dapat nandun siya o sa tamang ground. Amen? Ganun po yung mga So, ibig sabihin yan, dapat nandun ka sa tamang lugar. Ngayon, minsan nagiging problema po natin, wala tayo sa tamang lugar. Kaya hindi tayo namumunga. Minsan napupunta tayo sa maling environment kasi, ayun nga, hindi tayo namumunga. Napunta tayo ito. Halimbawa, nasa mga kaibigan mo. Halimbawa na lang, yun na lang. Yung mga kaibigan mo na mga bad influence. Tamang environment ba yun o hindi? Bad influence nga, sasabihin mo pa tama. Diba? So, hindi ka mamumunga kung mananatili ka sa mga kaibigan mo na yan na dadalhin ka sa mundo. Dahil tandaan mo, hindi ka na taga-mundo. Taga-langit ka na. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang taga-mundo yan? Itsura pa lang, ano yan? Taga-langit ba yan? Taga-mundo ba yan? So, ibig sabihin yan, mga kapatid, kailangan i-examine natin yung sarili natin ngayong pagpasok ng taon. Lord, nasa tamang ground ba ako? Inisip natin, Lord, ba't di ako namumunga? Ba't di ako nagiging effective? Bakit parang hindi ko nararanasan yung pagpapala? Ilang taon na yung dumating, Lord, claim ako ng claim ng pagpapala, pero bakit, Lord, wala pa rin pagpapala? Ba't ganun, hindi ganun ko nararanasan? Baka nasa mali kang ground. Baka nasa mali kang soil. Hindi ka talaga mamumunga niyan. Meron kang kailangang talikuran
para mapunta ka doon sa tamang lugar. Sina Eva at Adan, balikan ulit natin. Sina Eva at Adan, nasa tamang ground na sila eh. Garden of Eden. Pero may isang lugar doon na pinagbabawal ng Diyos. Huwag kayong pupunta doon sa puno na yon. Bad ground. Hindi siya magandang lugar. Pero pumunta pa rin. Ano nangyari? Ayun. Nasira ang plano ang magandang plano ng Diyos. Una pa lang maganda na yung plano ng Diyos sa inyo sa totoo lang. Yung pinanganak kayo sa mundo na ito, ibig sabihin lang nun, may magandang plano yung Diyos sa inyo. Yun lang yun. Kaya lang yan nasisira kasi napupunta ka sa maling lugar. Sina Eva at Adan, maganda yung plano sa kanila eh. Sabi nga, it was good, everything was good. Libre lahat. Kainin mo lahat. Unli. Sino to gusto unli? Unli rice, unli samgyupsal, unli drinks, unli pizza, unli burger. Okay. Okay na lahat eh. Tama na eh. Dito na nilagay ni Lord. Tandaan nyo, sa una pa lang, sabi ko nga sa inyo, dadalhin kayo ni Lord sa tama, maayos. Alam niya yung magandang plano niya para sa inyo. Pero ang nangyayari kasi, tayo yung umaalis at pumupunta sa lugar na hindi naman tama, na hindi naman kalooban ng Diyos. Kaya ano nangyayari? Nalalayo tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi natin nararanasan yung fruitfulness. Hindi tayo mas nagiging effective. Kasi, napupunta tayo sa maling ground, sa maling lugar, maling soil. Sina Eva at Adan, napunta po sila doon, lumapit sila sa puno na pinagbabawal ng Diyos, and boom, wala. Sira ang buhay. Nasira yung magandang plano ng Diyos para sa kanila. Bakit? Mali kasi yung lugar. Hindi tama yung lugar. Kung tingin mo, halimbawa sa work mo, hindi ka na nagiging effective. Though syempre, mayroon ka sahod dyan. Pero kung hindi ka na nagiging effective, nade-depress ka na, masyado nang nawawala na yung, kumbaga, pagkatao mo, hindi ka na nagiging fruitful, consider mo, baka may ibang plano yung Lord sa'yo. Kasi baka mamaya pinipilit mo na lang yung sarili mo dyan eh. Sayang yung opportunity. Kung nakaalis ka na sa lugar na yan na hindi ka naman naging fruitful, baka may ibang lugar na mas magiging fruitful ka, hindi ko sinabi mag-resign kayo ah. Baka mamaya mag-resignan kayong lahat. Hindi, pag nararamdaman mo na yung calling ng Diyos dito ako sa lugar na to, at na-confirm mo na yun, doon ka umalis. Hanggat di ka pinapaalis na Lord dyan, ka umalis. Ako, nung umalis po ako sa company namin, syempre, nag-work po ako, working ako for almost 6 years sa Pampanga. So, bago ko po na-confirm na magiging tinawag ako ng Panginoon, naramdaman ko na parang hindi na ako effective dito, hindi na ako nag-grow. Though, syempre, may sahod. Syempre, minsan yun lang nagiging ano natin eh, yung parang nagiging motivation natin, kaya ako papasok kasi may sahod, may 13-month pay, may incentives, may mga ganon. Pero kung di ka na nagiging effective, nawawalan ka na ng time sa Diyos, nawawalan ka na ng time sa pamilya mo, nasisira na yung buhay mo, nagkakaroon ka pa ng mga bad influence dahil sa mga nag-aaya ng mga kaibigan mo, party-party tayo every katapusan or kinsenas. Kapatid, consider, pag-pray mo sa Panginoon, Lord, baka meron kang tamang lugar na ibibigay sa akin, mas maganda kaysa dito. And confirm mo yun. Pag na-confirm mo, alam mo yun, kasi meron naman talagang tamang lugar para sa atin eh. May tamang lugar na binibigay sa atin yung Diyos. And minsan, hindi lang natin gusto yon kasi nga parang hindi tayo comfortable. Pero kapatid, humingi ka ng confirmation sa Panginoon, kung dyan ka nilalagay ng Panginoon, tanggapin mo lang dahil hindi ka magsisisi kapag sumunod ka sa Panginoon. Nung time na sinunod ko yung Panginoon, sinabi ng Diyos, mag-resign ka na, bumalik ka ng Bataan, maglingkod ka. Ngayong 2025, sinasabi ko po, walang pagsisisi. Na umalis ako doon, nasa tamang ground ako ngayon. Sinunod ko yung Panginoon. Kaya ako nandito ngayon dahil nag-decide ako, 8 years ba yun? 10 years from now, 2025, 2015, sabi ko, Lord, yes, may sahod, may mga bayaran pa ako, pero Lord, magtitiwala ako sa'yo dahil alam ko na andun ako, pupunta ako doon sa tamang lugar na kung saan doon mo ako dadalhin. Tamang lugar po, mga kapatid, dyan yung hanapin nyo ngayong 2025. Kung saan kayo dadalhin ng Panginoon. At huwag kayong pumunta sa lugar. Maring nasa tamang lugar na kayo, and then pumupunta naman kayo sa maling lugar. Huwag nyo na pong gawin yon. Dahil pwede po kayong mapahamak. Minsan sa buhay po natin, mas ma-appreciate mo yung life mo, mas makikita mo yung worth mo kung nasa tama kang lugar.
It's a matter of tamang lugar lang naman po minsan eh. Naalala ko yung illustration ng mineral water. Yung mineral water, pag binili mo yan sa tindahan, 10 pesos lang yan. Bagamat pare-pareho yan ng size. Alam mo, 500 ml. No? Size pare-pareho yan. Pare-pareho ng size, pare-pareho ng brand. Pag binili mo yan sa sari-sari store, 10 pesos lang yan or 15 pesos. Nagre-rate sa ganun. Okay, 15 ml, same size. Pag binili mo yan sa restaurant, yung bottled water na yan, nagiging 50 pesos na. Same pa rin yun, ha? Kung ano yung binili mo dun sa sari-sari store, nagiging 50 pesos na. Pag binili mo yan sa airport, at sa aeroplano, nasa taas ka na, nagiging 100 pesos. Grabe. Sasabihin mo, 10 piso lang yan doon sa tindahan ni Aling Nenang eh. Pero nasa aeroplano, naging 100, 150 na. Ebian kasi yung binili eh, no? Hindi, pare-pareho lang yan ng tatak, ng dami. Pero nag-iiba-iba yung value. Depende sa lugar. Minsan pala, nasa lugar yung value mo. Punta ka ng airport. Ibig ko lang sabihin po nito, mga kapatid. Baka minsan hindi mo maramdaman yung value mo dito, hindi mo maramdaman yung worth mo, hindi mo maramdaman yung calling mo sa lugar na to. Mag-asa kay Lord, saan mo ba ako talaga dadalhin? Saan ba ako nararapat? Saan ba ako magiging effective? Saan ba ako magiging fruitful? Maring dito 10 pesos ka lang, pero may iba pa lugar na magiging 1,000 pesos ka. Tignan niyo po, ipanalangin niyo sa Panginoon. Same lang naman eh. Ito lang din naman ako. Pero minsan di ka nagiging effective, di ka nagiging fruitful kasi sa lugar eh, sa environment mo eh. Sa mga nakapaligid sa iyo eh. So kung wala na po yun mga kapatid, nakikita nyo na parang nahihirapan na ako. Di ko na to gusto. Masyado ng bad influence yung mga nasa paligid ko. Pag-pray mo sa Panginoon, Lord, saan mo ako dadalhin? Sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Hindi po to company kung anong company na pinagtatrabahuan nyo. Ha? Ibig sabihin niyan, yung mga nasa paligid nyo, yung mga kasama nyo. Corrupt good character. Kung napapasama na yung ugali mo, tignan mo katabi mo. Kung nagiging masama na yung ugali mo, kung nalalayo ka na sa Diyos, dahil sa tao na yan, o dahil sa mga tao na yan, iwanan mo na yan. Ulitin ko, kung nadadala ka niyan sa maling lugar, dinadala ka niyan papalayo sa Diyos, nakakalimutan mo na yung Diyos dahil sa kanila, nawawalan ka ng time sa Diyos dahil sa kanila, alisan nyo na yan. Bad company po yan. Hindi yan makakatulang sa buhay mo. Umalis ka sa environment na yan. Lumayo ka sa environment na yan. So yun po mga kapatid, no? Dapat lagi nating tatandaan yun na minsan kasi hindi natin napapansin na yung lugar pala yung nagiging sagabal para hindi tayo maging fruitful. Ngayong taon po na ito, tignan natin, Lord, tama ba tong lugar na kung nandito ako? Mag-stay ka dyan. At mas lalo ka mag-grow dyan. Kung hindi, Lord, ilagay mo ako sa tamang lugar. At higit sa lahat, kung nasa tamang lugar ka na, huwag ka nang umalis tulad nila Ebat Adan. Nasa tamang lugar ka na eh, nandiyan ka na eh. Yan na yun eh. Sayang yung fruit na mararanasan mo. Kaya kung ngayong 2025, simula ng taon, nakaupo kayo ngayon dyan, nasa tamang lugar kayo. Kung di nyo yan tutuloy sa buong taon, sa mga nasa online din, di nyo tutuloy yan, at lalabas kayo at mauuna pa ibang mga bagay kasi sa pag-attend sa church, ewan ko na lang. Naniniwala po ba kayo itong church, tamang lugar po ito? Manatili po tayo. Hindi ko sabi mag-stay kayo dito ng matagal. I mean, maging consistent po tayo. Kung sinimulan natin ngayong taon, Lord, umattend ako ngayon, dapat linggo-linggo nagkakita-kita po tayo. Maging consistent po tayo. Dahil ito po ay tamang lugar para tayo ay mamunga. Sayang yung opportunity, umattend ka sa linggo na to, hindi ka umattend. Halimbawa, hindi ka umattend. Eh doon, ibuboost ng Lord yung yung way niya para maging fruitful ka. Sayang na mismo yung opportunity. Sino po naniniwala ngayong umaga po na ito? Sa simula ng taon na ito, ibuboost ng Diyos yung tubig para mas maging fruitful kayong lahat. Amen? Palakpakan natin. Let's claim it. Ngayon po, ngayong taon. Mas maganda po, meron po tayong espiritu ng ganun eh. Yung may faith tayo, Lord. Alam ko, naniniwala ako, this year, magiging fruitful ako sa pamamagitan mo. So yun po mga kapatid.
Huwag kang lalayo sa presensya ng Diyos. Kaya nga, remain in me. Yan yung inulit-ulit kanina ni Jesus sa binasa natin. Remain in me. Huwag kang aalis. Diyan ka sa lugar na yan na kung saan dinala kita. Yung prodigal son, alam naman natin yung kwento na yun, di ba? Nasa tamang lugar na siya. Nasa ama. Lumayo pa. Ano nangyari sa kanya? Nung umalis, poging-pogi, yung bango-bango. Di ba? Ayos-ayos ng itsura, daming pera. Lumayo sa Panginoon, ilang taon na nakalipas. Ano nangyari? Ayun, pagbalik, amoy baboy. Amoy biik, amoy darak. Nawala na yung kagwapuan, ang haba ng alam mo yon. Pag lumalayo ka sa Diyos, pumapangit ka. Bumabaho ka. Hindi man literal. Ibig sabihin nun, hindi nagiging maganda yung landas mo pag lumalayo ka sa Panginoon. Kung tingin mo, lumayo ka sa Panginoon, noong 2024, bumalik ka. Dahil yun yung tamang lugar. Yun yung tamang ground para sa'yo. Palakpakan po natin yung Panginoon. Hindi yun. Maaring masaya sa una. Maaring okay sa una. Maaring nag-enjoy ka sa una, tulad ng prodigal son. Enjoy na enjoy siya, party-party siya. Daming kain, ubus dito, ubus-ubus biyaya. Pero dumating yung time, wala na. Dahil malayo eh. Yun po yung nagiging reason eh. Kung bakit minsan, Lord, di ako nagiging fruitful, ba't nagiging ganito yung buhay ko? Baka maaring nalalayo ka sa Panginoon, wala ka sa tamang ground. This year, wag po tayong lumayo sa presensya ng Diyos. Baka mamaya mag-rapture, tapos malayo ka sa Diyos, bahala ka. Wala nang wala nang second trip yung rapture. Sino dito yung mga, di ba pag na-bus, ay naiwan ako ng bus. Sige, doon lang ako sa second trip. Wala nang second trip sa rapture. At ang rapture, walang schedule yan. Hindi katulad ng mga bus, ng mga train, ng mga aeroplano. Pag sa aeroplano, naiwang aeroplano, sige, may gastos pero magpapabook na lang ako. Bago, magre-rebook na lang ako. Pag nag-rapture, wala na. Maraming beses ko po kayong pinapaalalahanan. Ang Bible, pinapaalala sa atin na anytime pwede mag-rapture. Hindi nyo alam, baka 2025. Simula pa lang. Ng taon. Hindi natin alam, kalagitnaan o bago magtapos yung taon. Mag-rapture na. Kung layo kayo sa Panginoon, sinasabi ko na po sa inyo, papapahama kayo. Kaya, maging ano po tayo, huwag tayong umalis sa Panginoon. Manatili lang tayo ngayong 2025. At sa mga susunod pang taon, huwag mong naisin o huwag mong subukin na lumayo pa. Nasa tamang lugar ka na. Sinumulan mo na yung taon na ito na nandito ka sa tamang lugar eh. Be consistent. Mag-stay ka. Huwag kang umalis. Manatili ka. Sa mga kabataan na umatid ng youth conference, yung init na nandyan sa inyo, yung fire, nasa tamang environment kayo. Huwag na kayong umalis, huwag na kayong lumayo. Huwag na kayong lumayo. Mag-stay lang kayo at magiging fruitful kayo. Minsan kasi sa una lang eh. Ganyan ako dati. Umatid ng camp, Lord! Diba? Iyak-iyak ka pa, yung luha mo, yung sipon mo, nag-aalo na, malunok mo na, diba? Sa sobrang tapos, after ilang days, balik na naman sa dati. Kung gano'n yung mangyayari, wala. Babalik ka lang dun sa hindi magandang lugar, sa bad environment. Mag-stay ka sa good ground kung saan ka tinanim ng Diyos. So, kung tinanim ka ng Diyos ngayon sa tamang lugar na yan, mag-stay ka dyan. Manatili ka dyan. Huwag ka magpahila, magpahatak sa ibang mga tao or sa mga influensya ng mundo po na ito o ng mga kaibigan nyo. At pangatlo, panghuli, laging tatandaan yung good growth. Kung titingnan po natin, ang good growth, ang ibig sabihin yan, ikaw na yung ikaw na yung gagawa dyan. Nasa sayo na yan eh. Kung gusto mo magkaroon ng tamang paglago. Kasi, mamumunga ka kung tama yung paglago mo. Amen? Kung maliit ka pa lang, hindi ka pa mamumunga niyan. Ang tawag na, bansot ba yung tawag sa gano'n? Yung mamumunga, hindi po. Good growth, ang gusto natin dito, maging maganda yung paglago mo. At pag maganda yung paglago mo, mas magiging fruitful ka. So kanina, syempre, nandyan yung role ng gardener. Role niya po yun, alagaan ka, di ba? Diligan ka, alisin yung mga dapat alisin dyan, lagyan ka ng fertilizer, ayusin ka. Yan yung role ng father. At meron ding role yung lugar, yung kanina, yung ground. So, nandyan ka. Mag-stay ka na dyan. O kung di tama yan, doon ka sa tamang lugar.
Ngayon, ang role naman ng good growth na to is nasa sayo na. Dalawa po yan. Ikaw at yung banal na spirito. Kasi mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, kung ikaw lang, wala kang magagawa, kailangan mo pa rin ng tulong ng Diyos. Kung gusto mo na mas lumago ka ng tama at mas magbunga ka, hayaan mo na kumilos sa'yo yung banal na spirito. Hayaan mo na yung banal na spirito, siya yung tumulong sa'yo para magbago ka at maayos yung buhay mo ngayong taon. At sa lahat, mamunga ka. Ang sabi po dito sa basahin natin itong Galatians chapter 2, verse 22 to 23. Ang sabi dito, but the Holy Spirit produces this kind of fruit. Nakita nyo? Kanino? Para kanino yan? Para sa mga sumampalataya sa Panginoong Kristo. Kung ikaw yon, nanampalataya ka sa Panginoong Kristo, may mapoproduce na fruit sa'yo. Hindi man literal yan. Pero anong sinabi dito na metaphor na ginamit? Okay, ang sinabi po dito, yung fruit na yon na napoproduce ng Holy Spirit sa atin ay, number 1, ang sabi dito, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So nakita niyo po mga kapatid, kailan yan? Kailan nangyari yan? Kailan nagsimula yung seed na yan? Nung tinanggap niyo si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay niyo, syempre nandiyan na yung Holy Spirit. Nabuhay na yan. So nung namuhay na yung Holy Spirit dyan, hindi agad may bunga yan. Akala kasi ng iba, yung theology ng iba, nandiyan na agad yung bunga na yan eh. Nandiyan na yung love, joy, peace. Yes, meron pong iba na nandiyan na instant. Pero meron pong ilan dyan na it takes time para mag-produce or para lumabas sa'yo. So mangyayari yun, syempre, sa tulong ng Holy Spirit at sa tulong ng gawa mo. Kasi kailangan yun eh. Hindi lang ikaw eh. Tutulungan mo rin yung sarili mo para mag-grow at para mamunga. At mangyayari yun, syempre, sa tulong ng Holy Spirit. Sabi nga natin, wala kang magagawa kung layo ka sa Panginoon or sa ating Panginoong Kristo. So kung gusto po natin maging fruitful at gusto natin mas dumami yung fruit natin, hayaan po natin na kumilos yung Holy Spirit sa buhay natin. Yun lang po. Kasi kahit gusto mong, sabi nitong isa, di ba? Gusto mong maging, halimbawa, kind or maging good. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba lagi yung sinasabi ng mga tao? Bakit di mo magawa? Kasi wala yung Holy Spirit sa'yo eh. O kaya man, dahil di mo pa tinatanggap si Jesus. Kasi papasok pa lang yan, magiging mabait ka, magiging kind ka, kung si Jesus tinanggap mo na at hinahayaan mo na yung Holy Spirit mamuhay sa'yo. Kaya yung kapatid mo na yan, mabait yan. Mukha lang hindi. Kasi unang-una sa lahat, tinanggap niya si Jesus. Amen. Pero hindi porket tinanggap niya si Jesus, automatic mabait na yan. It takes time. Time. It's a matter of time. Bago maging mabait totally yan. Kasi mamumunga pa yan eh. Saka nakikita, tinanim mo agad. Namunga agad. Ganda, ang galing naman nun. Magic ba yun? So ang Diyos, may miracle sa kanya. Okay, halimbawa, nung tinanggap mo siya, maaaring meron na dyan sa mga fruit of the Spirit na yan, na-receive mo na agad, naramdaman mo na agad, nakita na agad sa'yo. Kasi ang fruit of the Spirit, ang ibig sabihin po niyan, yan yung bagay na nakikita sa'yo. Nakikita ba yung love sa'yo? Nakikita ba yung joy sa'yo? Tingnan mo. Pag palagi na kasi mangot yan, maaaring natanggap niya yung fruit, pero hindi pa siya, wala pang ganon, hindi pa ganun kadami yung fruit ng joy na yan. Kaya dapat po, kung gusto mong mapatunayan na tunay kang Kristiyano, na kay Jesus ka, palagi kang masaya. Nakaksa, nagngitian na lahat, oh. Ayun, sabay nagngitian eh, oh. Bakit? Eh, malinaw eh, prutas yun eh. Yun yung bunga eh. Ibig sabihin, yung bunga, nakikita yan. Saan ka nakakita ng bunga, nakatago. Yung bunga na yan, halimbawa yung joy na lang, dapat nakikita sa atin yan. Kaya this 2025, huwag maging masungit. Huwag maging magagalitin. Sabi ng anak, oh, narinig mo yun, Nay. Huwag daw maging magagalitin, nanay. Sabi naman ng isang tatay, oh, sabi, oh, love, sweetheart. Narinig mo yun. Huwag daw maging gagalitin. At dapat may self-control daw, oh. Nakita mo yun, patience daw, oh. Totoo po, mga kapatid. Pero sabi ko nga, unti-unti yan. Huwag niyong biglain. It's a matter of time. Ang Holy Spirit, kumikilos po yan, instant. And then, pwede rin po yan yung habang nabubuhay kayo dito. At kahit patay na kayo. Kumikilos pa rin ng Holy Spirit. Bakit? Dahil ang Holy Spirit, di naman namamatay yan eh. Kumikilos yan. Buhay ka. Okay? Simula nung kinilala mo si Jesus hanggang sa mamatay ka. Yun nga, final glorification. Patay ka na, pero bubuhayin ka pa. Sino may gawa nun? Ikaw ba? Kaya mong buhayin sarili mo? Hindi. Yung Holy Spirit. 'Di ba? Kaya, ang Holy Spirit, kumikilos pa rin ng Holy Spirit. Bakit? Dahil ang Holy Spirit, di naman namamatay yan eh. Kumikilos yan. Buhay ka. Okay? Simula nung kinilala mo si Jesus hanggang sa mamatay ka. Yun nga, final glorification. Patay ka na, pero bubuhayin ka pa. Sino may gawa nun? Ikaw ba? Kaya mong buhayin sarili mo? Hindi. Yung Holy Spirit.
Kaya ka mabubuhay, magmuli, dahil sa power ng Holy Spirit. Hindi mo kayang buhayin yung sarili mo. O ngayon, saan ka aasa? Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, tangkapin mo si Jesus. At kapag tinanggap mo si Jesus, makakapit mo yung Holy Spirit. At kapag may Holy Spirit ka, kikilos yan sa buhay mo. Simula nung tinanggap mo si Jesus hanggang sa kabilang buhay. Amen po ba? Kaya mga kapatid, lagi natin tatandaan, hindi siya madali actually yung mga bagay na yan. Halimbawa, patience. Sino ito mababa pasensya? Tingnan mo katabi mo. Mababa pasensya. Bago tumaas yung pasensya mo, hindi yan bigla. Lord, bigyan mo nga ako ng bababang pasensya. Hindi agad bibigyan, sige, ito, pasensya para sa'yo. Hindi ganun yung Diyos. Bibigyan kita ng pasensya. Bish! Ayan na. Uy, grabe. Thank you, Lord. Hindi ganon. Minsan, may iaalaw si Lord sa buhay mo, or pwede sabihin natin, tao na darating sa buhay mo para matest yung patience mo. Para mahasa yung patience mo. Pwede nga yung teacher mo sa school. Grabe, Lord. Paano mahahasa yung patience mo kung minsan walang test na bibigay sa'yo si Lord? Minsan may challenge na bibigay sa'yo si Lord para makamit mo yung patience na yun. Lord, yung boss ko na to, grabe, gusto ko na siyang grabe siya, puro utos. Ang Diyos, 10 lang ang utos siya, mga 1,000. Pero Lord, dahil yung fruit of the Spirit, yung patience, Lord. Patience. O di ba? Naaayos no? Humingi ka kay Lord ng patience, binigyan ka ng asawa. Lord, ang hinihingi ko, patience, bakit asawang binigay mo? Kasi yung asawa mo na yan, yung tutulong sa'yo para maging patient ka. Amen? Kasi kung di darating yan, baka maging paano? Minsan may gagamitin si Lord na bagay, tao, pangyayari, di ba, kahit hindi maganda yan, para ma-test o para mas maayos yung patience mo. Kaya pasalamatan yung mga asawa nyo. Kundi dahil sa Kanya, yung pasensya nyo. Kaya pa naghihiling kayo kay Lord, halimbawa, Lord, bigyan mo ako pasensya, hindi pasensya bibigay sa inyo yan. It's either tao, bagay, pagkakataon, para matest yung patience mo, para maayos yan. Kaya pala humingi ako ng pasensya nun, asawa yung binigay sa akin. Pero hindi, syempre tutulungan ka. Yun naman yung maganda dun Di ba? Lord, tulungan mo ako magmahal ng tamang pagmamahal. O binigyan ka ng asawa. Doon mo na para sa kanya yung pagmamahal. Di ba dati, hindi mo naman ginagawa yung bagay na yon. Pero dahil sa pagmamahal, nabago ka. Amen po ba? So, matututo ka magmahal, syempre, may gagamitin si Lord yan. Asawa, mga anak nyo, pag nagkaanak kayo, di ba? Yung mga magulang nyo, okay lang yan, matututo kayo dyan kasi nga, si Lord, kaya huwag niyong isipin, ano ba to, sino ba itong dumating sa buhay ko na to? Sana hindi ka na dumating sa buhay ko. Hindi! Baka yung tao pa na yan tumulong sa'yo para maayos yan para yung fruit of the Spirit lumabas sa'yo Yung maingay mong kapitbahay, yan yung magtetest ng kindness mo. Lord, bakit pa ito naging kapitbahay ko? Baka para i-test ni Lord yung yung patience mo. Yung self-control mo, na yung gusto mo nang patuhin ng bato, pero Lord, dahil mahal kita, Lord, dahil sinabi mo na ito sa yung mga salita, yes, Lord, magsa-self-control ako. Alam mo yon? Bakit? Kasi nga, yun yung fruit ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid, ang fruit of the Spirit, hindi siya basta-basta. Minsan, iaalaw ng Diyos yung trial and challenges sa life natin para lumabas yung fruit of the Spirit. Amen po ba? So ngayon 2025, balakpakan natin yung Diyos. Ano man pong dumating sa buhay nyo, sino man pong dumating sa buhay nyo, ano man pong maranasan nyo, part po yan para mag-grow kayo. Part po yan para mamunga kayo. Amen po ba? Mahalin nyo sila, kung tao man po yan. Huwag nyo silang, parang isumpa. Huwag nyo silang parang, Lord, ano ba to? Hindi. Mahalin nyo yung mga tao na yan. Gagamitin ni Lord yan para mas mag-grow ka. Para mas mamunga ka. At kapag mas namunga ka na, spiritually, blessing, sa buhay mo, physically, financially, marami po yan. Huwag mo kakalimutan yung Diyos. Kaya ka naging ganyan, dahil lang sa Kanya. Dahil lang sa tulong ng Holy Spirit. Alam yon, isa pang patunay na ikaw ay merong good growth, at namumunga ka na, at marami ka ng bunga,
kapag meron nang naninira sa'yo. Pag may nagpe-persecute na sa'yo. May isang kasabihan nga kapag hitik ka sa bunga, binabato. Alam niyo yung kasabihan na yon? Pag marami ka ng bunga, nakita mo yung mangga, kayo, di ba ng mga bata kayo, ang daming mangga, bang, babatuhin mo. Tapos, kakainin mo. Kasi ang daming bunga So, ang tendency ng isang tao, kapag nakakita ng maraming bunga, pag hitik sa bunga, kapag fruitful, babatuhin. Alam niyo sa life niyo, kapag medyo fruitful na kayo, expect nyo na, may persecution. Expect nyo na, may maninira sa inyo. Expect nyo na, may maiinggit sa inyo. At sisiraan kayo niyan, hihilahin kayo pababa ng mga yan. Yan yung toxic Filipino culture Pag nakikita ka umaangat, hihilahin ka niyan pababa, babatuhin ka niyan, sisiraan ka niyan, kakusapin niyan ka patalikod. Huwag na huwag niyo pong gagawin yan. Hindi yan yung spirito na binigay sa atin ng Diyos. Inggit, manghatak pababa, mambato kapag nakikita mo na, binebeles na yung kapatid. Pag may puso kayong ganyan, di kayo pagpapalain ng Diyos. Inggitero, inggitera, hindi kayo magiging fruitful. Hanggang dyan lang kayo, tagabato lang kayo. Ayaw nyo kayo yung mamumunga. Kung may bumato man sa inyo, hayaan nyo sila. Hayaan nyo lang. Kaya ka pala binabato kasi fruitful ka na. Kaya ka pala binabato kasi, nag-grow ka na Kaya ka pala na-persecute as a Christian kasi nag-grow ka na spiritually. Namumunga ka na spiritually. Kasi ninyo, naging Kristiyano kayo, mas tumindi yung persecution sa mga kaibigan, sa mga nanay at tatay na mga hindi pa Kristiyano. Bakit? Kasi nakikita niya, may nagbabago dito nag-grow to Babatuhin ka niyan, sisiraan ka niyan, lalo si Satan. Pero, good sign yan na nag-grow ka na. Kapag nasasaktan ka na dahil kay Kristo, kapag nape-persecute ka na dahil kay Kristo, ibig sabihin yan, nag-grow ka na. Namumunga ka na. Kaya okay lang po yan. Okay lang po yan. Kung napapagod ka na dahil kay Kristo, okay lang yan. Fruitful ka na, nagiging fruitful ka na yan. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang yung ginagawa mo para sa ating Diyos. So, lagi po nating tatandaan mga kapatid, yung growth, dapat hindi po yan mawala. Baka mamaya, hanggang dyan na lang yan. Meron pa, gusto pa ng Diyos, umangat ka pa, tumaas ka pa, mapuramot ka pa, maging maganda pa yung buhay mo. So, kaya lang po natin na kumilos ng Diyos sa ating mga buhay. Nang sa ganun po, ngayong 2025, at sa mga susunod pa na taon, maging fruitful po tayo. At yung harvest na yon, na ibibigay sa atin ng Diyos, makamit po natin yon. Unang-una sa lahat, syempre, kapag nakamit natin yung harvest na yon, maparangalan ng Panginoon. Yun po yung tatandaan nyo, I-take note nyo po yan. This year, huwag nyo kakalimutan tong sermon na to. Kung pagpalain kayo ng Diyos this 2025, magkaroon kayo ng maraming harvest, maging fruitful kayo, lagi nyo ibalik yung parangal sa Diyos. Ngayon pa lang, yun ay maging heart nyo. Ngayon pa lang po, ngayon ay yung maging heart nyo. Huwag kayong maglagay ng iba't ibang mga motibo na nilalagay nyo sa heart nyo. Lord, gusto ko maging fruitful kasi para mapatunayan ko ganito ko. Lord, para mapagyabang ko sa mga kaibigan ko, sa mga kaklase ko. Lord, para maging ganito. Hindi. Hindi ka pagpapalain, hindi ka maging fruitful niyan. Ngayon pa lang, simulan mo na ngayong taon, yung mapagpakumbabang puso na Lord, gawin mo akong fruitful para mas makita ka ng mga tao sa buhay ko. Maging daluyan ako ng pagpapala sa ibang mga tao at makita na ako ay tunay na disipulo mo. So, mga kapatid, ngayong taon po na ito, simulan natin ang tama ito sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa ating Diyos.